Ngayong gabi, sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Ano po ang inyong reklamo? Yung pera ko po mabalik sa akin. Wala naman siya ibinibigay na perang gano'n. Entertaining ho kami mag-asawa ng panahon na yon. Sa lupa, isinangla po nila, kami po ang tumupos. Wala ho kami alam dyan sa bentahan nila. Sila po nakiusap sa amin na diretso bilihan. Paano niya pagbibili yun wala pa sa pangalan ng kapatid mo sinasabi mo? PWD po ako. Wala po akong kakaya na magtrabaho na, pati po asawa ko. Saan po ako kukuha ng pera? Lahat kami nangangailangan ng pera, pero hindi dahilan yung pagkakasakit. Ayaw naman kami wala eh. Ibalik niya yung hindi sa kanya. Kasi alam niya sa amin yun. Nung may stroke siya, tinawagan namin yung mga anak niya para dalhin sa ospital. Yung tatlo po niyang anak, nagpunta po agad. Nung makalabas na po siya, kahit dalaw po, hindi na po nila ginawa. Dahil may dementia na po. Every time po na pumunta po kami sa pinagtatrabahuan, presyo, nakalib daw po or absent, nasa field, wala po bang makakatulong sa amin para ma-turn over po namin siya sa mga anak niya po. Kasi hindi na po kami nakakapaghanap buhay ng maayos. Abangan po natin dito yung pong magkapitbahay na maayos, pero nung namatay po ang kapatid, yung hipag na hilaw ay may problema. Yung hipag, sabi niya, sa kanya lupa. So gusto niyang pagandahin at ayaw niyang umalis. Sabi naman po nung hipag niyang hilaw, hindi, nasanla na bili na yan, kaya dapat hindi mo na pagandahin, dapat nga umalis ka na. Etong bagay na to ay pang-araw-araw na tensyon sa dalawa. Relationships talaga ang nagiging ugat ng mga problema. Malalim ang issue dito dahil isang kapatid ang lalapit sa atin. Ang kanyang kapatid ay inaalagaan nila. At may mga anak, yung kapatid na inaalagaan yung may sakit. Pero yung mga anak, parang wala yatang plano na alagaan yung tatay nila. Ano ba sabi ng batas? Pwede ka bang magdesisyon na wala ka nang pakialam sa magulang mo kung may sakit sila? O yan, ang ating tatalakay. Ngayon po ay National Heritage Month at may mga batas tayo tungkol sa mga tinatawag nating National Heritage. Pag-uusapan natin anong mga pwede at hindi. Ano yung mga yes, pwede yan at mga no, bawal yan. Nakakatuwa dahil dito po sa ating munting programa, hindi lamang mga legal na katanungan ang binibigyan ng kasagutan ni Kuya Alan at Ate Pia. Ako personally, every time I do a show, I always look forward to Alan Pia Pick. Masaya. Nakakatuwang makita ang ating studio audience na masayang-masaya. Saka we look forward to that light moment kung saan marami ang nananalo, marami ang nag-uuwi ng mga regalo at papremyo. Abangan niyo po yan. Narito sina Kuya Alan. Ako po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Ate Pia. Ako naman po ang inyong Ate Pia, kampyon ng mga kababaihan at kabataan, handang ipagtanggol ang inyong karapatan. At Tito Boy. Maupay nga gabi ay yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Isinangla po nila, kami po ang tumupos. Wala naman siya ibinibigay na perang gano'n. Ibalik niya yung hindi sa kanya. Kasi alam niya sa amin yun. Nanay Stella, ano po ang inyong reklamo? Kaya po dumulog ako para yung pera ko po mabalik sa akin. Ano ang kwento tungkol sa
perang ito? Nasaan po ito? At doon po sa lupa, yun po ay isinangla po nila. Kami po ang tumubos. Sa halaga pong 30 mil na sangla nila. Tapos po, tinubos namin ng 60,000. Kasi po, ilita na. Ang pinag-uusapan ho natin yung lote na ibinigay, inahabilin ho sa inyo ng inyong tiyahin, si Tia Opo. Maria. Opo. Yung 50 square meters naman ay binili ng iyong kapatid na si Jeronimo sa inyong tiyahin. Opo. Ito'y isinanla niya sa isang nagangalang Raho. Opo. Naisanla po ito ng 30,000. Opo. Si Evelyn, ang asawa ng iyong kapatid, si Jeronimo, sinabi ho ba nila sa inyo na pakitubos muna? Opo. May usapan ho ba kayo na, kami ang tutubos, pero amin na yon, akin na yon? Opo, nung kapatid ko po. Wala hong usapan dyan. Pagkatapos ho noon, Nanay Stella, ano po ang nangyari? Nung natubos nyo na, Pinatira ko po yung anak ko. Tapos po, nakiusap po ngayon ng yung kapatid ko na doon muna siya titira dahil wala silang matitirahan. pagkatapos, ano po ang nangyari? Nagkaroon po ng hindi pagkakaunawa ng anak ko at saka yung kapatid ko. Napunta po kami sa barangay para walang gulo. Pinaalis ko po yung anak ko. Umupa sila ng bahay po. Ang natira ho doon ay sino? Si Jeronimo po. Wala pa ho doon ang kanyang pamilya? Wala pa po. Okay. Balikan lamang ho natin dahil hindi ho huminto doon sa inyong pagbayad ng 60,000. Ayon sa kwento ay nabili niyo ito? Binili po nung bayaw ko. Kapatid ng iyong asawa. Opo. Bago pinagbili po sa asawa ko. Paano niya pagbibili yun, wala pa sa pangalan ng kapatid mo sinasabi mo? Sandali po. So, tinubos ng 60,000. Tapos, paano napunta doon sa bilihan? Kasi po, sila po nakiusap sa amin na diretso bilihan po. So, nakiusap si Jeronimo sa inyo na bilhin nyo na lamang itong property. So, magkano ibinenta po ang 150,000. binayaran nyo ho si Jeronimo? Nagdagdag ho kayo ng 90,000. 90,000. So, lahat-lahat ay 150,000. Si Luisito, ang kapatid ng iyong asawa. Siya po ang nagbigay ng pera. At naibigay itong pera kay Jeronimo. Opo. Paano ho napunta sa inyo mula kay Luisito yung property? Kasi po, yung Luisito, nangailangan ng pera po. Kasi nakasakit din po siya. Walang-wala na din po Si siya. Luisito. Pera. Paano napasok ko dito sa kwentong ito sa Evelyn? Nagpunta po ako ng Marikina. Nagtrabaho po kami doon mag-asawa. Hindi ko po alam na naroon na pala yung Evelyn at yung anak niyang isa. Hindi kami umaalis ng bahay, nakapirme kami doon. So, paano po napunta dito sa barangayan, sa Sigalot? Ano ho ang nangyari? Kinausap po namin ng maayos. Sila po ang ayaw. Sabi po namin, pwedeng kunin na namin yan kasi kailangan namin ng pera. Napunta po kami sa barangay. Di tinawag po kami 3 beses. Yung pong barangay captain namin noon, sinabi po kay Evelyn na humingi ka na lang ng tulong sa kanila kasi okay naman yung kanilang papeles. Siya po ang may sabing ayaw. Ayaw niya. Binili niyo ang lugar. Alam ho ba ito ng iyong kapatid? Alam ho ba ito ni Evelyn? Itong mga transaksyon na ito? Opo, Hindi ho siya po wala ang ho kami alam dyan sa middle. bentahan nila. Sino? Si Evelyn? Mula sa Sanla? Nung tinutubos po namin, siya po natawag sa asawa ko. Sabi ko nga po sa asawa ko, huwag mong pansinin yan. Hayaan mo yung mailit. Dahil alam ko na ugali ng mga yan. Alam ko pong magkakaproblema. Pero magkakilala ho kayo ni Evelyn? Hindi po. Tunay pong asawa nung Jeronimo ang kaibigan ko. Hindi po kasal si Evelyn at saka si Jeronimo. Si Jeronimo, ang iyong kapatid ay may asawa at may anak ho doon. Isa po, Dito kay Evelyn, ang kanilang anak ay... 3. Okay, may pinatayo ng mga improvements, siyang nagbabayad ng amilyar. Kami po ang nagbabayad ng amin. So hindi si Evelyn ang nagbabayad. Ako ang nagbabayad. Ay, naku. Isang beses ka lang nagbayad nung sinampa mo ako ng kaso. Paano yung mga improvements na kanyang ginawa doon sa kanilang bahay?
Siya lang po ang nagpasya noon, hindi po pinapaalam sa amin. Alam ba ni Evelyn na kayo ang may-ari ng lupa? Alam po niya. Kayo ang may-ari ng bahay? Opo, alam po niya. Ano po ang nais niyong mangyari dito? Gusto ko lang pong mabalik yung para sa akin. Kasi po, katulad ko ngayon, PWD po ako. Wala po akong kakayan na magtrabaho na, pati po asawa ko. May maintenance po kami. Tapos po yung anak ko, nagdadialysis 3 beses po sa 1 linggo. Tapos po, yung anak kong si Joanne, factory worker lang po. Hindi po makakumpleto ng isang kensena sa 1 buwan. Saan po ako kukuha ng pera? Panggastos namin sa araw-araw. Dahil balak niyo ho ibenta ito? Yun po sana yung aming balak. Meron ho ba kayong katibayan na binili niyo na po ang lupa kay Luisito? Opo. Pero para kay Evelyn, hindi niya kinikilala yon, kinikilala niya yon. Hindi po. Nakikinig ho sa ating pag-uusap ngayon si Evelyn. Ano ang nais niyo pong sabihin, Nanay Estela? Ibalik niya yung hindi sa kanya. Kasi alam niya sa amin yun. Lahat naman naangkin mo yung pati lumang bahay eh. Ano po ang inyong dasal? Sana matapos po to. Sana matapos na ang gulong ito. Evelyn, narinig mo ang kwento ni Nanay Estela. Ikwento mo sa amin ang iyong side at kami makikinig. Nag-umpisa ho yan, namatay na yung mister ko. Yung kapatid Si niya. Jeronimo. Oho. Mm. Doon niya kami pinapaalis sa pilit sa bahay. Pinakita kung ano-ano mga papel. Nagbaranggayan kami. Hindi naman kami anuhan na ng barangay. Paulit-ulit na. Sabi nga, hindi na namin ano kung gusto niyo isampay niyo na sa korte. O siya, sabi ko, kortehin mo. Ako, dahil hindi kami basta aalis dito, ba't naman kami basta aalis dito? Ayun, nagkortehan naman ho kami. Yung awa ng Diyos, yung na-dismissal naman ho kami. Puro kasinungalingan lang ang sinasabi mo. Hindi totoo. Kinasuhan niya ako ng falsification, public document. Awa ho ng Diyos. Yan, na-dismiss ho yun ng piskal. Kasi wala naman ho akong pinapeking papel. O tapos awa din ho ng Diyos, itong civil, na-dismiss din ho niya. 2 kinis niya sa akin kasi wala naman siya ibinibigay na perang ganun. Halaga, nasa loob ho kami, nasa detaining ho kami mag-asawa ng panahon na yon. Paano niya kami mabibigyan? Ano namin yung perang yun? Hindi ka naman pinagkatiwalaan ng asawa mo na kumuha. Siya mismo ang kumukuha. Detainee ho kayo, ibig sabihin wala ho kayo doon sa lugar. Oo, yung pirma, nung mga panahon na na ito. yun. 2008 ho yata, 7. Patawarin niyo po ako, kayo'y nakakulong dahil? Dahil yung asawa ko ho, napasama sa mga barkada, sa drugs. Ako, kasama ako sa tricycle ng mister ko. Pati ko napasama tuloy. So habang kayo nakadetain, itong mga bilihan, ang sinasabi ay nagaganap? Oo, yun daw. So ang sinasabi mo ay hindi pwedeng mangyari yan dahil kayo nasa loob ng kulungan. Oo. Tapos sasabihin niya, binigyan ng pera. Wala kami na anong pera. Pero nandun na tayo sa sanla. Alam niyo, yan, nakasanla ang lupa, isinanla ng iyong asawa sa isang taong nagangalang Raho. Oo, hindi ko alam ang pulong nila. Binigyan siya ng Sinungaling ka, ikaw ang tumatawag eh. Ano nga na, tubusin daw. Pero kayo ho ang nagmi-middle person, sabi niya. Kayo pa ho ang tumatawag nung... Hindi ho, totoo yun. Paano kami tatawag na sa detaining ho kami? Gaano ho kayo katagal doon sa... 6 years ho. Hindi ko kilala Luisito na yun. Ito daw ho ay kapatid ng kanyang asawa. Hindi ko kilala yung mulat siya. So wala ho kayong nakakadil na Luisito. Wala ho. So, pero alam niyo po na ito'y nabayaran sa pagkakasanla. Ito'y natubos kay Raho. Binigyan siya ng pahintulot na tubusin. Sinong nagbigay ng pahintulot? Yung Jeronimo. At ayon kay Nanay Estela, tinubos nila ng 60,000. Hindi ko lang ho alam kung ano ang pulong nila sa perang yung kung saan galing o ano man, hindi ko alam. Or kung ano ang kanilang pinagkaisahan. Kasi natuloy daw ho ito sa tuluyan ng pagbibenta.
kay Luisito nung lupa. Nagdagdag ng 90,000 at naging 150,000. Hindi ko Na binili kilala. nila mula kay Luisito, kaya naging kanila ang property na ito. Paano ibebenta ni Luisito sa kanila? Wala pa sa pangalan ni Luisito. Pwede ba ibenta yung gano'n? Na kaninong pangalan sa iyong Nasa pagkakataon? amin pa rin ho. Hanggang ngayon. Oho. Sa papel ba kayo ni Jeronimo ang may-ari? Oho. Kayong dalawa ang Oo. may-ari ng lupain. Oho. Kami ho nagbabayad ng tax niya mula sa pool. Sabi ni Nanay Estela siya ang nagbabayad Oo, ng amilyar. sinungaling. Narinig niyo ho yan? Oo, narinig ko ho. Nagbayad lang ho siya ng tax noong hinabla niya ako. Dali, katunayan na siya nagbabayad. Kahit magbayad siya, ako nakapangalan doon. So ilang taong kayong nagbabayad ng amilyar? Mula sa pool naman ho. So noong taon na siya ang nagbayad, hindi ka na nagbayad? Oo, bayad na eh. Aha. Kasi nga, ebidensya niya noon siya yung nagbabayad. Inunahan niya ako magbayad sa ano. Totoo ho ba na kayo'y nagpapaayos ng bahay at halos natatakpan na ang kanilang bintana? Yo, matagal na hong panahon yun, yung binilagyan ko lang ng privacy, yung pinakabakot daan. Ganyan ka talaga. Yun ho, giba na nakagayon na, puro anay na. Pinatibay ko lang ho sa manugang ko. Ayun, nagwala na naman, sinugod na naman ako, pinagmumura na naman ako. Sabi ko, ito naman hindi ko naman inaangkin dahil kasama to ng malaking bahay. Pansamantala habang wala pang halimbawa ibenta niyo yan, o pag binenta niyo, hindi tatanggalin ko. Meron ba kayong pader sa pagitan? Oo, pader lang ang pagitan namin ng bahay. Isang lupa ho kasi yan, hindi Oo. po ba? 100 square meters doon, kayo naman ay nasa 50. Oo. So habang nakikinig ka kanina sa kwento ni Nanay Estela, ano ang naglalaro ho sa inyong isipan? Siyempre ho, alam ko naman yung mulat sa pool na pangyayari. Alam ko ang totoo. Sinungaling din siya. Sinungaling siya. Pinalalabas mo lagi akong sinungaling. Lahat kami nangangailangan ng pera, pero hindi dahilan yung pagkakasakit. Wala. Ako rin eh. Biyuda din ako. Pareho naman kami wala't-wala eh. Ano ang nais mong marinig niya ngayon dahil siya'y nakikinig? Ang gusto ko nga ho, ibigyan niya ako ng katahimikan. Para Grabe ka. tatanda na. Bahala ng Diyos sa kanya. Wala siyang awa sa akin. Sa aming mag-iina. Evelyn, maraming salamat. Mamaya tayo mag-uusap-usap kasama si Kuya Alan at Ate Pia. Maraming salamat. Thank you po. Tayo nasa face-to-face dito sa Kaintahan in Action. At narito po ang nagrereklamo, si Nanay Estela kasama ang kanyang anak na si Joan. At narito po ang inirereklamo, si Evelyn. Ate Pia, Kuya Alan, si Evelyn, Joan, at si Nanay Estela. So, Kuya Boy, ate, ito yung isang kaso na sinasabing pwedeng sabihin ng iba, case closed, pero hindi case resolved. We're here, number one, to give you the legal advice, opinion namin. Si Jeronimo kasi may unang asawa. So, nung kayo'y tumira doon sa 50 square meter, may bahay na yon, wala pa? Wala pa ho. So, sino nagtayo ng bahay doon? Kami na ho. So, nung sinabi ni Ate Estela na tumira yung anak niya, so ano ang pagkaalam mo? Nakitira or sa kanila kasi yon? Nakisama lang doon dahil yung mister ko lang naiwan doon dahil nagtatrabaho ako sa Maynila noon. So, Nakisuyo lang sila doon, marami sila sa malaking bahay. Pero sa iyo, Ate Estela, ang alam mo, sa inyo yon baliktad. Si Jeronimo ang nakisuyo. Pero sino ho nagpagawa ng bahay? Yun na po ang kusina namin dati. May nakatayo na pong bahay doon. Sa tiya ko po yun. Pero mula sa tiya mo, yung 100 kwadrado metro, wala naman tanong doon, sa inyo napunta. Pero yung 50, binigay nung tiya mo kay Jeronimo o sa inyo din binigay? Sa tiya ko yun, binili po daw nila ng 20,000. Ng iyong kapatid na si Jeronimo. Okay. Kasi yung una nating itatanong sa batas, di ba? Sino ba may-ari niyan? Ang bumili si Jeronimo o kayong dalawa? Kami yung dalawa na magkapisa Oo. nun. Kasi importante yun. Bakit po? Kasi pagka sila ay nagsasama, pag meron siyang asawang legal, kailangan mong ipakita na yung pera nanggaling sa kanilang dalawa. But in this case, sinasabi nga ni Evelyn na nag-contribute sila.
Tapos yung final nyo kasi sa MTC is ejectment. Ang ejectment, pag sinabi kasing may question ka at sinasabi mong wala ka ng karapatan sa possession niyan, paalisin na kita. In this case, tama ka, nananalo ka doon, na-dismiss, but hindi final in the sense that hindi na-determine ng MTC sino bang may-ari. Pag hindi kayo nagkasundo, meron tong tatakbuhan sa Regional Trial Court sa RTC na yung ownership na. Lalabas na dito lahat ng pinag-usapan nyo kanina. Sinong nakapirma, anong pinirma, anong usapan. Kung mapakita ni Evelyn na nag-contribute siya sa pagbili ng lupa na yon, ibig sabihin si Jeronimo, hindi niya pwedeng ibenta na siya lang. Kasi co-owner siya. So hindi pwedeng ibenta yung share niya. Pero on the other hand, Evelyn, kung mapatunayan na hindi, kay Jeronimo lang to. So kung ibabalik nila yung pinantubos, okay na rin sa inyo yon. Or gusto nyo talagang ibenta na at umalis sila? Pagbili na lang po. Sa tingin nyo, magkano mabebenta na ngayon yun? 350 po yung ano ko eh. Yung appraisal. Okay. Pero sa iyo naman, Evelyn, ang sinasabi mo nga, sa inyo yon, ang alam mo hanggang nasanla lang. After that, wala ka ng knowledge at hindi ka pumayag bilang co-owner na ibenta yon. Wala akong ano sa bentahan na yun. Wala kami nahawakan na pera eh. Paano kang mahahawak ng pera eh hindi ka pinagkakatiwala ng asawa mong humawak ng pera? Magkatabi kayo nung binigay ko ang pera. At may pirma ka. At sasabihin mong walang nakatayong bahay. Na kayo ang nagpatayo. Paano mawawala ng bahay yon? Eh, amin yon. Dinatnang ko yun. Yun ay Dinatnan mo yun lumang ng- kusina. Ngayon, pinaritoke namin. Yun ang sinasabing pinagawa. Yun ang paniwala mo. Hindi ko kailangan makipagtalo sa'yo. Evelyn, yung sinasabi niyang sa harap mo may binigay na pera, ano yon? Wala ho akong alam. Sa kapatid ko po, nagbigay akong pera. Naroon siya. Doon sa kulungan niyo binigay. Opo. Tapos si Jeronimo na ang nagbayad doon sa kinautangan niya. Ako po ang tumubas dahil hindi po sila pwede lumabas. So yung binigay niyo po, hiwalay pa yun sa pinantubos niyo. Opo. Parang dagdag na para mabili na. Magkano po napunta kay Raho? Buong 60. 60. Tapos dinagdagan niyo pa ho kay Jeronimo. Opo. Na- 90. So ang total 150. Pero ngayon, ang halaga na nung lugar, mga 350 na. Kasi po, nagkaroon ng case, na-dismiss. Magkano po ang isang kada hearing? 5,000 po. Ilang hearing po? Kung alam kong hindi akin, bakit po ako mag-aaksay ng pera, ng panahon, ng pagod, ng stress, kung wala akong karapatan? Kasi ho, ang inaano ko, kung kailan patay na ho yung kapatid niya, saka ako niya dinimandan. Eh bakit nung nabubuhay hindi niya? Inulang Kasi nakiusap nga eh. Bahala na si Lord sa atin. Huwag ka nang magsalita. Kung meron lang ako matitirang iba, nako, hindi na ako tatabit mulat sa pulian. 50 square meters na pinag-uusapan natin. Assume natin na wala namang tumututol ng may-ari nun is si Jeronimo at mukhang co-owner ka. O tapos, sinanla. So ngayon, kung merong tutubos nun, ano yung usapan nung nagtubos at saka kayo? Kasi hindi naman ibig sabihin na kay Luisito na yon porque siyang nagtubos. Parang lumalabas siyang tinulungan niya kayo. Tapos na yung relasyon nyo dun sa kay Raho dahil natubos ng maayos. Just because somebody paid for that mortgage doesn't mean na kanya na yon. Walang automatic na ganon. Si Jeronimo ngayon, dahil naibalik sa kanya, binenta niya na ngayon ng 150 kay Luisito. So yun yung legal issue natin. Ano ang katibayan na nabenta kay Luisito at siyang nagmeme-ari o nasa sa inyo pa rin? Dagdagan ko pati, di ba? Assuming hindi siya co-owner, pero may anak sila eh. So kung hindi nabenta, minanan dapat ng mga anak niya or kung may anak si Jeronimo sa una, it could get really complicated. And we go back to yung lagi naming sermon, documentation, yung proof. Kasi nga, ang hirap, patay na. So, paano? Si Luisito po talaga ang unang bumili sa kanila. Ako lang po ang ginamit nila na magdala sa kanila. And then, Nay, later on, binili niyong mag-asawa kay Luisito. Tama Dahil ba? po, nangailangan din po siya ng pera. Anong pruweba nyo na binigyan nyo siya ng Yun. 90? Mayroon po kaming deed of Absolute. sale. May deed of sale mula kay Jeronimo at Evelyn. Opo, may pirma po sila. Pati si Evelyn. Opo. Yun yung sinasabi mong hindi mo pinirmahan. Wala kang naalala na pinirmahan, Evelyn. Nakadetaining kami noon. Yun Ngayon yung na lang medyo- ang lumito yun. Meron din ho kayong kasulatan ni Luisito na binili niyo po yung property mula kay Luisito. Opo, may deed of sale din po.
Paano ho sila nagbentahan ni Luisito samantalang wala pa naman sa pangalan ni Luisito ang aming Pwede ba yun? Hanggang ngayon, yung lupa na yun na 50 square meters, sabi mo, nasa pangalan nyo. Oo. Paano na nagkabentahan sila magkapatid? Yan, tanong natin sa mga law students, paano ba yun? May deed of sale, never na Yun, transfer. Pwede. Base sa yung naririnig ngayon sa ating pinag-uusapan, ano ang nais mong sabihin? For me, the main issue here is yung ownership. Kasi gustong ibenta ni Nanay Stella yung lupa, but she must prove na she owns the property. Pero ang sabi naman po ni Ma'am Evelyn, nasa kanya yung tax declaration po. Sabi niya, nagbabayad na rin ito ng tax declaration. Nagbabayad din daw kayo. Mga nakaraan po ako ikaw. nagbabayad. Nung sinampahan niya ako ng kaso ng 2021, inunahan niya ako magbayad sa munisipyo. Akala niya pwede niyang ebidensya na siya nagbabayad. There is this jurisprudence na nagsasabi na payment of real property taxes for a long period of time may prove ownership. So that's another consideration. Who has another legal principle that they want to share that would be relevant to this case? Documentation is key. There's a lot of sales that are being alleged here that occurred. There's no title po to the land. With the series of those sales happening and with no registration, so this case law shows that in every sale, there must be a corresponding registration. Otherwise, it would have no effect. Sundan ko lang yung kay Josh. Bakit importanteng malaman nga kung nag-contribute si Evelyn? Kasi lahat ng karapatan may source. Kung mag-asawang legal, si Geronimo at si Evelyn, silang dalawa may-ari nun. Ngayon, nagsama sila as husband and wife pero meron balakid ang kanilang pagliligal na asawa. So, ang sinasabi ng batas, hindi automatic na pag binayaran mo o binayaran ni Geronimo, sa inyong dalawa na yan. Kailangan may actual kayong contribution. Kasi kung hindi mapatunayan na si Evelyn ay may contribution, wala siyang pakialam as far as pagbenta ni Geronimo kasi hindi naman sa kanya to. Ba't may pakialam siya kung tunay ang bentahan o hindi? Bakit? Kasi yung mga anak niya, anak ni Geronimo pwedeng manahin yon. Yung tax declaration na kaninong pangalan? Sa akin ho. Sa'yo lang. Dalawa din kayo. Nakahiwalay ba yung tax deck nung 50 or yung buong 150 ang tax deck? Nakahiwalay po yung 50 sa 100. So yung 100, wala pong tanong na sa pangalan nyo. Yung 50 na sa pangalan nila. Sa Geronimo po at saka sa kanya. Okay. Ang tax deck na sa pangalan ng isang tao, it could be a evidence of ownership. So hindi nag-iiba yung pangalan ng tax deck by merely paying it. Nagbabago yon pag nag-file ka. Nagpunta po kami ng sentro. Yung portion na yun po, wala pa po. Hindi pa po nakalista sa pangalan nila. Pero may tax deck po sa pangalan nila. Doon lang po sa pero sa sentro Yes, po. kasi ang tax deck po, hindi po sa Bureau of Lands. Ang tax deck po ay nasa assessor's office sa munisipyo. After a certain period of time, na continuous, nagbabayad ka, walang nagque-question. So tama ka ma'am, maaring wala pa yan sa Bureau of Lands, sa Di pa DNR. po, nasukat. Oo. Pero doon sa tax deck, and as sinabi nga ni RM, it is evidence of ownership. And usually, wag lang siyang ilog, wag siyang gubat, at walang ibang nagko-contest. Usually, kung matagal na ikaw nagbabayad, sa'yo na yon. So, goes to the next question. Pwede ka ba magbenta nang wala sa pangalan mo? The answer is yes, pwede. But ang question parate ay dalawa. Validity and enforceability sa kontrata. Kailan hindi valid ang contract? Pag nagbenta ako sa'yo na hindi akin. Kasi wala naman ako karapatan ibenta sa'yo. At pag lupa, kailangan, di ba, na nakasulat and then kailangan may public instrument siya. In the end, either magkasundo kayo or sa RTC to pupunta at ownership na, hindi na possession yung issue. Sinong may-ari? The reality is, hanggang walang court order na nagsasabing kailangan nila umalis, hindi nyo po sila pwedeng puntahan parati at sabihin umalis. Tapusin natin sa kung ano ang ating pwedeng maibahagi sa ating mga manonood, ang mga leksyon na dapat matutunan natin. Sinasabi to ng mga lawyers, mas epektibo yung abogado pagka sa simula pa lang. So sa unang bentahan, nag-usap na, tinignan na, may kasulatan na. Huwag kayo ma-open pag meron isang ka-close nyo nagsabing, isulat natin or konsulta tayong abogado. Yun ang gusto kong iwanan sa inyong advice. Klaro is klaro. So kung legal ang usapin, mag-consult sa abogado. Dokumento natin ng maayos. Okay. So ipagpapatuloy ho ng programa ang pakikipag-usap kay Nanay Stella, Joanne at kay Evelyn
Titingnan natin kung paano makakatulong ang programa dahil sabi nga ni Kuya Alan, ito'y mukhang patungong korte. Mamaya, ang pag-usapan niyo ni Larry, livelihood. Kasi if I'm not mistaken, tatagal yung kaso na yan. In the meantime, kung makatulong kami sa medical, kung meron kaming ma-offer livelihood sa inyo, kung sino man manalo sa inyo, luhaan pero hindi zero. Maraming salamat. Ito naman ang isang katanungan na mainit na pinag-usapan po ito sa social media. Responsibilidad ba ng mga anak na tustusan, suportahan, tulungan ang isang magulang, lalo na pag siya'y nangangailangan? Ito po ang ihihingi ng payong kapatid ng ating bisita sa pagbabalik po ng... Hindi man tuluyang nagkaayos sina Estela at Evelyn sa kanilang paghaharap, pareho nilang susundin ang mga natutunang aral mula sa programa. Pag kami lang may gulo, kung hindi batas po ang pairal. Kailangan talagang magkasundo ang mahirap yung laging mag-aaway. At para matulungan sila na magsimula muli at makahanap ng bagong pag-asa, sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Estela para mamili ng itlog at bigas na paninda sa food cart na bigay rin ng programa. Maraming pong salamat sa inyo. Mga groceries naman tulad ng mga delata, noodles at iba pa ang natanggap na tulong ni Evelyn. Napakalaking tulong ho sa amin. At nagpapasalamat po ako kay Kuya Alan, kay Ate Pia, at saka kay Tito Boy. Maraming salamat po. Maritim, alam nyo, may gusto ko itanong sa inyo eh. Kanina pa ako nag-iisip dito, baka naman matulungan nyo ako masagot. Sige nga, ano ba iniisip mo? Kasi ganito, alam ko kasi na marami tayong batas para mapangalagaan ng mga bata. As we should. Oo, di ba? Ang problema, paano naman yung mga magulang? Paano naman ang karapatan nila sa pagtanda nila? Alam mo, feeling ko gets ko na yung gusto mong tumbukin. Yan ba yung hihingi sa atin ngayon ng payong kapatid na inabandona ng anak niya, lalo na ngayon na baldado siya dahil sa stroke? Yan mismo. Oo, si Kuya Angelito. Actually, ang hihingi kasi ng payo sa atin ngayon, yung kapatid niya, tsaka yung misis ng kapatid niya, dahil currently, sila yung nag-aalaga kay Kuya Angelito. Mismo, si Kuya Angelito nga, eto nga kasi yung problema. Nababother na kasi ko. Bakit? Nahihirapan na daw kasi yung kapatid niya na alagaan siya. May mga anak naman daw si Kuya Angelito. Actually nga, lahat sila may maaayos na trabaho eh. Kaya, yun hindi ko rin maintindihan eh. Bakit di na lang sila yung mag-alaga sa tatay nila? Hindi ko rin alam. Alam niyo, maganda yung mga questions natin ngayon na kung meron naman tayong batas sa child abandonment, meron din ba kaya tayong batas para sa parent abandonment? Oo. Pero unfortunately, Kuya, hindi tayo ang makakasagot ng tanong na to. Kaya mabuti pa, itanong natin si Kuya Alan at si Ate Pia. Di ba, Tito Boy? Tama po ba? Tama ka dyan. Narito po tayo ngayon sa Payong Kapatid at para humingi ng payo kay Kuya Alan at Ate Pia, narito po si Leo at saka si Lynn. At nasa audience din natin ang kanilang kuya, si Kuya Angelito. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi rin po. Magandang hapon po, Tito Boy. So, thank you for being on the show, Leo, Lynn. And we'd like to honor you sa inyong malasakit, pagmamahal sa inyong kapatid and taking care of him. No? But ikwento nyo pa ng konti yung circumstance. No? So, kailan po na-stroke si Kuya Angelito and then paano nangyari na biglang kayo na nag-alaga? Yung October October po na na-stroke siya. Last year? Last year po, Tito Boy. Nung may stroke siya, bali, tinawagan namin yung mga anak niya para dalhin sa ospital. Nang nandun na sa ospital, Sorry, are you neighbors or he was already living with you? Hindi po. Kasi sa Malabon din po nakatira yung papa nila. Pero umuupa po yan. Tapos po, nung dahil naputulan po ng kuryente, ngayon na pagdesisyonan po, nung kapatid din po nila na isa,
na which is yung tinitirhan po namin ngayon na doon muna siya sa amin. Okay. Kung saan po kami nakatira. At hindi pa siya nagkaka-stroke noon? Hindi pa po. Okay. Tapos doon po siya na-stroke. Tapos po, yun nga po, minessage ko po yung mga anak niya that time na sabi ko po, mga anak kayo, may karapatan kayong malaman kung ano ang lagay ng inyong ama. At yun po, nung ano din po na yun, kinabukasan, yung 3 po niyang anak nagpunta po agad, which is nagpapasalamat po ako dahil pumunta po sila. Tapos po yun, sinugod po siya sa Jose Reyes po. Tapos 8 days po siya sa, na-confine po sa Jose Reyes. Yung mga anak niya po that time, kasalitan ko pa po sa pagbabantay. Oh. Tapos, nung makalabas na po siya sa ospital po, yun na po, hindi man lang po, kahit dalaw po, hindi na po nila ginawa. Paramdam. Hindi na po sila nagano. 2 beses lang po talaga sila nagpalala-move ng diaper at saka konting gamot. Tapos po, nangako po sila na dahil wala na po kaming naging hindi na kami nakapaghanap buhay na maayos, umaano kami sa kanila, tapos magdi-December pa po noon, nakikiusap kami na kung pwede, doon muna sa kanila yung papa nila dahil uuwi po kami ng Davao. Because 24/7 din yung pag-alaga, di ba? Opo, opo. So it's not only the finances, it's the actual pagbabantay to make sure he's okay. Na? Opo, lalo na po sa kalagayan niyang siya may dementia na po. Nung dahil hindi naman po sila nagpupunta, nagdumadalaw, pinuntahan po namin sila, nakikiusap kami. Pero every time po na pumunta po kami sa pinagtatrabahuan, obvious naman po na naroon sila, pero lagi lang po sinasabi sa amin na wala, kesyo nakalib daw po or absent, nasa field. Lagi pong ganun po. Sobrang napaka-hassle po sa amin. How old are they? I think po yung panganay 28 years old, kung hindi po ako nagkakamali. Tapos yung halos magkakasunod-sunod lang, konting agwat lang po sila. But yung relationship ng mga anak, just so that maintindihan natin lahat, at kasi madaling humusga right away, di ba? Wala naman pong problema sa kanila, sir. Kasi po, kahit na naghiwalay po yung magulang nila, in good terms na masasabi ko pong in good terms kasi every time na may special occasion, graduation, birthday, or even po sa simple na araw lang po, nagsasalo-salo po sila, kumakain po sila sa labas. So ang gusto niyong payo is wala po ba kaming karapatan or wala po bang makakatulong sa amin para yun pong may turn over po namin siya sa mga anak niya po. Kasi hindi na po kami nakakapaghanap buhay ng maayos po eh. Tapos mga anak niya, yung kapatid po nila, financial, kahit paano nagbibigay siya pero nahihirapan na rin po kasi. I'll talk about both the legal and yung tawagin ko na lang extra-legal. Sa legal, ate, correct me if I'm wrong, no? Sa Article 195, di ba, ng Family Code, subject to the provisions of succeeding articles, the following are obliged meaning may obligation siya, no? To support each other to the whole extent set forth in the preceding article. 1, the spouses. 2, legitimate ascendants and descendants. 3, parents and their legitimate children and legitimate and illegitimate children of the latter, parents and their illegitimate children and the legitimate children and illegitimate children of the latter, legitimate brothers and sisters, whether full or half-blood. Tapos the article before, kasi sabi nga, di ba, yung to the extent of the preceding article. Ibig sabihin, ano ba tong sakop ng support? So sabi ng Article 194, support comprises everything indispensable for the sustenance, dwelling, clothing, medical attendance, education, transportation, in keeping with the financial capability of the family, no? So, kung ang tanong is simple na sino bang mas may obligasyon na tumulong, makikita mo kasi yung yung hierarchy sa batas, di ba? So, syempre, una yung mag-asawa. And then, makikita mo nga later on sa children. So, dahil anak niya itong mga to, so, assuming wala siyang dementia nun, he could simply file a petition in court for support. Having said that, makikita mo kasi yung support is ang sinasabi dito, malinaw naman yung part na keeping within your financial capability. Having said that, ang isang dapat niyong pag-aralan din, yung klase ng love and care na ibibigay.
Sino ang gumagastos? I'm sorry. Ano po, nung bago pa lang po siya makalabas, may isang beses po na nagpadala po sa GCash yung anak niyang bunso na pamasahe po. Pamasahe para sa yung pag-grab car namin. Opo, ganyan sa hospital. By the way, while we're interviewing you, although hindi naman tayo nagbagit ng pangalan, bukas yung show sa comment ng mga anak or whether gusto magpadala ng message o magsalita. Kasi alam naman namin na lahat ng tao may dahilan. Having said that kasi, isang gustong gawin nung show, ni Ate Pia, ni Kuya Boy, nung show, is tumulong din sa inyo. Kasi even assuming you go to court, hindi panandalian yan. So whether it takes 3 months, whether it's mabilis na yung kaso na yan, whether inadmit na lahat ng anak. So sige, mag-decide ka na, judge. Pwedeng 1 month yan, pwedeng 3 months, pwedeng 6 months. So in the meantime, as you said, nahihirapan kayo, and at the meantime, he needs care din naman, di ba? So that's where we want to bridge the gap then and tumulong din sa inyong mag-asawa and of course, tumulong kay Angelito. No? It's very hard to be a caregiver. And I can see in your faces na you're not trying to get rid of that responsibility. You're just really wondering what happened to the daughters, right? And it's painful para marinig, no? And of course, Alan talked about some remedies. The main people, the main actors in this case is the children. By law, sila talaga. By law, sila talaga. Wala nang pasikot-sikot yun. Sila talaga. And they should be grateful that ang kapatid at ang asawa ng kapatid ay nag-aalaga. They should be grateful. May dagdag lang ako. May hindi ako maintindihan. Bakit ayaw nila? Kasi yung halimbawa, nasa ospital, dinalaw naman, ito yung mga points na nakukonfuse ako. Dinalaw naman nila, nagsalitan sila sa pagbabantay, narinig ko ngayon na hindi naman sila nagbayad, pero nagpadala yung bunso, yung ganon. Meron ba kayong alam na dahilan kung bakit malayo ang mga anak sa kanilang ama? Nagalit ba sila? Meron bang nangyari? Nabanggit mo nga, Lynn, di ba, na hiwalay na? Opo. So, nung naghiwalay sila mag-asawa, did Angelito have another wife? Opo. Tapos, pero po, naghiwalay man po yung mga magulang po nila. Masasabi ko pong in good terms po. Kasi, yun nga po, kahit may mga special occasion, gaya nga po nung graduation ng mga anak niya, kasi lahat po yan napagtapos niya po eh. Napagtapos, ano po siya, taxi driver so, hindi yung po. parang pag naghiwalay, hindi na siya kinakausap dahil may... Tuloy pa rin po yung pagpapadala niya doon. Nagpupunta pa po siya doon. Suggestion ko, no? So, practical na sa approach. Halo na, lawyer and someone na magaling sumulat, di ba, nasulatan nyo ng notice yung mga anak na we want to talk. Para nga ma-settle natin, mapag-usapan natin. But kung hindi, we'll be forced to go to court already. Kasi syempre, pagdating sa korte, best interest din naman ng buong pamilyang pag-uusapan dyan. I also believe the blessing is there for you. Yes. Having said that, nandyan yung struggle. So, you know, the show wants to help. We'd like to give you a small amount, no, just to honor you at makatulong in the meantime. Then yun nga, secondly, kung mag-respond yung mga anak, if we can spare the court from having to decide and less pain na rin sa inyong lahat, less legal expense, gawin natin. Lynn, Leo, maraming salamat. Pagkatapos nito ay patuloy ang pag-uusap kasama si Kuya Larry at you will be blessed. Thank you. Tenfold. Thank you. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Yan po ang susunod. Sa pagbabalik ng... Nagbigay tulong pinansyal sina Kuya Alan at Ate Pia kina Leo at Lynn. At nangako rin ang Cayetano team na tutulong sa mga maintenance medicines ni Kuya Angelito. Agad ding gumawa ng paraan ng programa para sana mabuksan ang komunikasyon at hingi ng panig ng mga anak ni Kuya Angelito. Pero hanggang sa kasalukuyan, hinihintay pa ang kanilang sagot. Handa naman sina Leo at Lynn na ipagpatuloy ang pag-aalaga kay Kuya Angelito. Nakikipag-usap lang sila na sana ay tumulong ang mga anak sa gastusin. Bukas ang Cayetano in Action, anumang oras na gustong magbigay ng saloobin ang mga anak ni Kuya Angelito.
Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Siomai King, ang hari ng siomai. JC Organic Barley, live healthy, choose good life. And Seimada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. 7. Visit at B6, Bonifacio High Street, BGC, Taguig. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action at narito na po tayo sa isa sa mga paborito ko pong bahagi ng ating programa. Ate Pia, Kuya Alan, yes o no? Narito po ang mga katanungan. Guys, bago pala tayo magsimula, gusto mo lang tanongin, nakapunta na ba kayo ng Ifugao? Uy, ng Rice? ako. May Punta ako dyan. fortification. Ay, ba't ano meron? Bakit? wait lang, Malilibre ka ba? nakapunta na ba kayo Kaya ng nga. vegan, di ba? Oo, nakapunta na. Bakit ba? Oo, sa'yo. Meron. Pero alam nyo ba kung bakit ko tinatanong? Bakit nga? Kasi yung mga sinabi ko ay parte ng national cultural treasure natin sa Pilipinas. At bilang nag-celebrate tayo ng National Heritage Month, eh maganda or in-encourage na pumunta tayo doon at bisitahin natin yung mga gandang lugar na Totoo yan. Totoo. Diba? Set na natin yun. So, meron po akong Baka question. naman. Guys, I'm so proud of you. You're so enlightened. Yes, I know So that. enlightened. So, dahil po dyan, meron po akong cultural question. So, Kuya Alan, Ate Pia, ang tanong ko po is, last time po kasi, pumunta po kami ng vegan. Tapos nakita ko po na parang merong mga inaayos na mga gusali and all. So, ngayon yung question ko po is, kapag po ba nasira or nagiba ang isang national cultural treasure, eh obligasyon po ba ng gobyerno na ipaayos ito? Yes or no? Yes. Unang-una, ang history, heritage, culture, no, ay napaka-importante sa isang bansa. Hindi mo pwede sabihin importante, tapos wala kang obligasyon, di ba? Or walang karapatan doon, di ba? So meron tayong batas, Republic Act 1066. Ito yung National Cultural Heritage Act of 2009. So nandyan yung nagsasabing ipa-prioritize yung funding, kasama dyan sa preservation at saka kasama din dyan yung sa repair ng iba natin mga cultural sites or historic sites, heritage, di ba? May grading lang. Kasi ang daling sabihin po, pondohan lahat yan. Pero ang katotohanan, may prioritization ka rin. But to answer directly your question, yes. Thank you po. Okay. Kuya Alan, Ate Pia, sabi po kasi ng lolo ko, meron daw pong gusali sa bayan namin na more than 100 years old na po at tinirahan daw po ng isang bayani. Pwede po bang buwagin ang gusaling ito at lalo na ngayon napapabalita na papalitan bilang isang mall? Yes or no? The simple answer is no. Kasi ang batas natin, binibigyan niya ng protection yung mga gusaling 50 years and above. Unless makakuha ka ng parang exemption, no? To put it simply, like an exemption coming from the cultural agencies such as the NCCA or the National Historic NHCP. So sila yung magsasabing, okay, 50 years na yan, pero wala namang historical significance, go ahead. And the reason the law is phrased this way is so that the burden of proof is on those na gusto nilang tanggalin yon. Kumuha muna kayo, general rule is protected, kumuha muna kayo ng exemption kung tingin nyo, hindi na yan kailangan protectionan. All goods po. Thank you so much. Maraming salamat. Kuya Alan, Ate Pia, may isang street sa probinsya namin na gustong baguhin yung pangalan ng sangguniang panlalawigan namin. Ang question ko po is, pwede po ba nilang basta-basta baguhin yung pangalan ng isang historical street? Yes or no? The answer is no. Kasi the same law says that historical place name, so yung name ng isang historical place, siya ay considered historical name place if 50 years old na siya, and then over time, it became a historical site. So, first thing is 50 years old, tapos talaga namang napatunayan niya na may history nangyari doon. So, if that's the case, then hindi yan pwedeng sabihin ng bagong city mayor or bagong council sanggunian na, ay, palitan na natin yan, baguhin natin yung pangalan, ito yung uso. They cannot do that.
So, very clear dito sa law na, di ba sabi ko, kukuha ng permission from the cultural agency, in this case, the NHCP. Pero sabi, kailangan may hearing. So, si mayor or yung sanggunian, hindi pwedeng basta pumunta sa NHCP at paliwanag lang nila yung side nila. They have to have a hearing. So, the elderlies of the area, yung mga cultural advocates, they have a right to attend that hearing and to explain kung bakit ganun yung position nila. Understood. Thank you. Maraming salamat. Next! Kuya Alan, Ate Pia, meron po ba tayong batas na nagbabawal mag-construct ng, for example, resorts sa mga protected areas natin like yung mga waterfalls, mountains, forests? Like, pwede po ba yung basta ka na lang mag-construct sa mga protected areas na to? Yes or no? No. Unless yan ay yung Chocolate Hill sa Bohol or dun sa slope ng Taal or yung national park katulad sa likod ng monumento ni Rizal. So, dinadaan ko lang sa biro, but just to emphasize, despite the law for the National Integrated Protected Areas and the expanded law on the National Integrated Protected Areas, may mga nagpapalusot. Pero kaya nga sa pangalan palang protected, di ba? Prinoprotectionan mo. And part of the protection is hindi mo gagalawin yung ecology o environment niya na walang pag-aaral, walang hearing. No? So that's why nga precisely sinet aside yung area na yon kasi meron dahilan kung bakit prinoprotektahan iyon. So dapat pag protected areas, hindi ginagawa na walang special permit. Thank you po. Kuya Alan, Ate Pia, bata pa lang ako, naririnig ko na to eh. Kaya lang di pa rin malinaw sa akin eh. Ang National Heritage po ba ay limitado lamang sa mga yung buildings o lupa lamang gaya ng mga simbahan o yung mga lumang bahay? Yes or no? Very good question. Yung matagal mo nang iniisip mula bata ka, bibigyan ko na ng kasagutan. No. Example, yung mga kwento ng lola mo tungkol sa history ng lugar nyo, tungkol sa mga mithiin. It doesn't even have to be factual, ha? But even yung mga, nung bata ako, kinikwentuhan ako nung mga, ano ba tawag doon, yung mga kapre, those are Filipino mythology, right. Mythological creatures. So yung mga aswang, ganyan. So those are part of our culture and hindi mo siya kayang hawakan. Hindi mo siya kayang tayuan. They are intangible cultural properties and they must be protected. Here in Taguig City, many years ago, naging project ko na yan, umpisa na namin ni Mayor Lani Cayetano yan, na they have a heritage society. Ang galing, Kuya Boy. They have parang album-album yan ng mga natatandaan, ng mga matatanda, dino-document nila, mga cut-out sa dyaryo, nung kung ano man yung na-print way back. And then they're now documenting all of that as part of the cultural mapping of Taguig City. And it's now a law. Ginagawa na namin yan before it became a law. Wow. It's now a law and it is all our obligation in our own hometowns where we live to contribute to that. Malinaw. Salamat po. Maraming salamat. Kaya paborito ho natin ang Ate Pia, Kuya Alan, yes or no. I spoke for the National Commission for Culture and the Arts for many, many years. At ang dami ko pong natutunan doon. Ang tanong kasi ng marami, bata, matanda, mga kaibigan, kultura, hindi naman nakakain yan. At pag tayo'y may nakikitang mga naka-Maria Clara o di kaya'y nakapambansang kasuotan, ano ba yan? Oh, dahil kaya patuloy dapat yung conversation, lalo na from the point of legislative and the academe. Dahil ang kultura po is defined as a way of life. Bakit natin pinagtutuunan ng pansin yung pag-preserve, yung national heritage? Dahil yan ay kwento natin. So yung mga katanungan yan, mahalaga po sa atin yan dahil hindi tayo uusad, hindi tayo susulong bilang bayan pag kinalimutan natin ang ating kwento. Tama. Dahil kwento ang pinag-uusapan, sa ating pagbabalik ay kwentuhang may mga papremyo. Yes! Lahat ng ating mga bisita dito sa studio ay mag-uuwi po ng regalo mula sa ating munting programa. At tayo maglalaro po ng Alan Pia Pig. Sa pagbabalik po
ng... Kami nagbabalik po dito sa Kaytayan in Action and we're about to play Alan Pia Pig. And I'd like to acknowledge ang ating audience, law students from Tarlac State University. Congratulations ngayon pa lamang. And broadcast students from PUP, welcome to the program. Tayo. You guys ready? Let's play. 3, 2, 1, go! Alan Pia Pig! 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 Walang uuwi na talo dahil ang hindi papalarin ay magkakaroon ng 2,000 pesos. Ang mananalo naman will have a chance to win 10,000. Kung hindi mo naman matalo si Ate Pia, magkakaroon ng pagkakataong magpaikot ng ruleta. Kung saan pwede ka pa rin manalo ng 10, 5, 3, 2,000 pesos. Okay? 3, 2, 1, go! Thank you very much. Ika'y nanalo ng 2,000 pesos mula kay Ate Pia. Here you go. Congratulations. Salamat, Angela. Maraming salamat. Thank you very much. Samantala, Shirley, ikaw naman, ano ang gagawin mo sa iyong mapapanalunan? Bibili po kami ng coffee. Okay. So para makainom ng masarap na coffee, ay pagbutihan mo, Shirley. In 3, 2, 1, go! Shirley, maraming salamat. Okay. Dito naman tayo. Ang mananalo sa inyo ay magkakaroon pagkakataong makalaro si Kuya Alan na mahirap talunin. Pero tingnan natin. Alright? 3, 2, 1, go! No, but you have your 2,000 pesos. Congratulations. Maraming salamat. It's now your turn to Did play. you say Cabrera? Baka kamag-anak pa namin siya. Kasi ang lola ko, Juliana Cabrera Luna. Malay natin, di ba? Malay Kaya natin. alam nyo na po. Okay, so good luck. In 3, 2, 1, go! Congratulations! Galing! Before ka umalis, i-recite mo nga yung people versus... Maraming salamat. Thank you. Palakpakan natin. At maraming salamat sa Show My King, sa ating kaibigan JC Premier. Maraming salamat. At lahat ay bibigyan ho natin ng pastries mula po sa La Luna. Para hindi kayo panay coffee, barley ito. Barley naman. Maraming salamat. What a show it was. No? Kasi nakita ko yung reminders natin na bago tayo magpaalamin, yung talagang face-to-face natin, talagang mabigat kasi pasa-pasa yung ownership ng lupa and then denial. So sometimes, just like life, it's complicated, just like a simple game of Alan Pia Pig. But you can lessen the complication by documenting, diba? That's one reminder we always give, and clarifying the objectives, especially among family. Yun lang masasabi ko. Ako yung takeaway ko doon. Kailangan talaga matuto tayong mag-agree to disagree. Or, di ba, find a way to disagree na hindi mawawala yung stress eh. Hindi mawawala yung anxious ka, hindi mawawala yung parang sana ma-solve na to ulit, di ba? Pero nadadagdagan kasi kung yung away, manganganak. Hindi maluluma yung konsepto na let's build relationships. Ang daming may iwasan na gulo kung merong mga relasyon. Importante kasi na napapaalalahanan tayo kung saan tayo nanggaling, anong ating kwento. Because if we're able to celebrate our story, yung ating present, yung ating now, ay hindi ko man sasabihin na lahat ng problema ay masosolve. Pero mas klaro ang perspektibo, ang point of view, dahil alam mo ang iyong pinanggagalingan. So maraming salamat.
Ate Pia? It's time to say goodbye just for today's show, but we're looking forward to more discussions with all of you. And my reminder until we all see each other again is what my late father used to always say, huwag magpaapi, alamin ang batas. Kung may legal na kaalaman, mas mailalaban ang ating karapatan. At let's not complicate matters. Doon tayo sa tama dahil sa batas wala tayong kawala. Maraming salamat. Kita-kita tayo next week. Muli, dito lamang po sa